Hello everyone, welcome back. Salamat sa muli nating pagsama sa ating quiet time at heart-to-heart conversation. May gusto akong itanong sa iyo. Kapag may espesyal na taong mahal mo, ano ang ibinibigay mo sa kanya? Mahal na regalo, oras, o isang bagay na galing talaga sa puso? Hindi naman laging nasusukat ang halaga ng regalo sa presyo nito. Mas mahalaga kung sino ang pinaghahandugan at kung paano ito ibinigay. Ganyan din ang makikita natin sa Numbers chapter 7. Isa ito sa pinakamahabang kabanata sa Biblia. Kung babasahin natin, parang paulit-ulit lang ang listahan ng mga handog ng bawat pinuno ng Israel. Pero bakit kaya inulit-ulit ng Diyos ang bawat detalye? Dahil sa Diyos, walang handog na ibinigay ng may tapat na puso ang nalilimutan. At higit pa roon, pinapakita ng kabanatang ito na ang pinakamahalagang layunin ng ating paghahandog ay hindi ang mismong handog, kundi ang makasama ang Diyos. Sa Numbers chapter 7, matapos maitayo ang tabernakulo, isa-isang nagdala ng handog ang 12 pinuno ng Israel. Pare-pareho ang kanilang inialay. At kahit magkakapareho ang kanilang mga handog, isa-isa pa ring isinulat ng Diyos ang pangalan at ang kanilang ibinigay. Hindi niya ito pinaikli. Hindi niya sinabi na pare-pareho lang naman. Ipinakita niya na bawat handog na ibinigay ng may pagmamahal ay mahalaga sa Kanya. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kabanata ay nasa huli. Pagkatapos ng lahat ng paghahandog, pumasok si Moses sa tabernakulo at doon niya narinig ang tinig ng Diyos. Ipinapakita nito na ang paghahandog ay hindi ang katapusan. Ito ay naghahatid sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung magiging tapat tayo, minsan iniisip natin na ang pagbibigay ay tungkol lang sa halaga. Pero sa Diyos, ang tinitingnan niya ay ang puso. Maaaring hindi pare-pareho ang kaya nating ibigay. May kayang magbigay ng marami, may kayang magbigay ng kaunti. May maibibigay lang na oras, may maibibigay lang na panalangin. May maibibigay lang na pusong handang sumunod. Kapag inialay natin ito ng may pag-ibig, tinatanggap ito ng Diyos. At higit sa lahat, nais niyang ibigay ang kanyang presensya bilang tugon sa pusong nakalaan sa Kanya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi na tayo lumalapit sa Diyos dahil lamang sa mga handog. Si Jesus ang naging ganap at minsanang handog para sa ating mga kasalanan. Dahil sa Kanya, mayroon na tayong malayang paglapit sa Ama. Ngayon, ang pinakamahalagang maihahandog natin ay ang ating buong buhay. At kapag buong puso tayong lumalapit sa Kanya, pinapangako niyang sasamahan niya tayo. Ang tunay na gantimpala ng ating pagsunod ay hindi material na pagpapala, kundi ang Kanyang presensya. Ano ang iniaalay mo sa Diyos ngayon? Oras mo? Mga talento mo? Mga luha mo? O baka ang puso mong pagod na, ngunit patuloy pa rin nagtitiwala? Alalahanin mo, hindi kailanman binabaliwala ng Diyos ang anumang iniaalay sa Kanya ng may tapat na puso. Sa Numbers chapter 7 ay hindi lamang kwento tungkol sa mga handog. Ito ay kwento ng isang Diyos na pinapahalagahan ang bawat pusong lumalapit sa Kanya. At pagkatapos ng ating pagsunod, paghahandog at pagtitiwala, ang pinakamagandang regalo na matatanggap natin ay ang marinig ang Kanyang tinig at maranasan ang Kanyang presensya. Ngayon, ialay natin muli ang ating sarili sa Panginoon.
Sabihin natin, Panginoon, hindi lamang ang aking mga ginagawa ang iniaalay ko sa iyo. Iniaalay ko ang aking puso, isip, buhay, at buong pagkatao. Ikaw ang aking pinakamahalagang kayamanan. Kapag ang puso natin ay tunay na nakalaan sa Diyos, mararanasan natin ang kanyang presensya, ang pinakamagandang gantimpala. No. Nakikita at pinahahalagahan ng Diyos ang bawat handog na ibinibigay ng may tapat na puso. Accept. Ang pinakamahalagang maihahandog sa Diyos ay ang ating buong buhay na nakatalaga sa Kanya. Trust. Magtiwala na sa pamamagitan ni Kristo, ang pinakamalaking gantimpala ng ating pagsunod ay ang presensya ng Diyos na mananatili sa atin magpakailanman. Let us pray. Panginoon, salamat dahil nakikita mo ang bawat maliit at malaking iniaalay ko sa iyo. Hindi mo tinitingnan ang halaga nito, kundi ang puso kong nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo akong iaalay hindi lamang ang aking oras o mga ginagawa, kundi ang aking buong buhay. Maraming salamat dahil sa pamamagitan ni Jesus, malaya akong makakalapit sa iyo at mararanasan ang iyong presensya araw-araw. Ikaw nawa ang maging pinakamahalagang kayamanan ng aking puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pagsama sa ating devotion today. Kung may natutunan ka, ibahagi mo rin ito sa iba. Baka ito rin ang paalaala na kailangan nilang marinig ngayon. At tandaan, hindi sinusukat ng Diyos ang halaga ng ating handog. Sinusukat niya ang katapatan ng ating puso. At ang pinakamagandang gantimpala ng pusong nakatalaga sa Kanya ay ang Kanyang presensya. God bless you at magkita-kita tayo sa susunod nating devotion. What are your thoughts? Write in the comments and let's talk about it.